In the name of Jesus, amen. Praise the Lord. Where two or three are gathered in His name, He is in the midst of them. Amen. Kung saan man po ang dalawa o tatlo na mag-gather sa name ni Christ. Tika lang po sandali at tinitignan ko kasi naka-online po tayo. Hindi ko pa nakita sa aking smartphone. Tika lang po Praise the name of Jesus. Okay, now we're live. Hina ang signal. Amen, amen. Okay. Magandang gabi, Lord Jesus. Good evening, Lord Jesus. Good evening, brothers and sisters in Christ. Both yung mga active disciples dito at saka yung mga naka-online. Siguro po tayo ay bago mag-start ng ating session ngayong gabi, inyayahan ko muna ang bawat isa if we can all rise in the presence in His most holy and wonderful name. So yung pong acknowledging the presence of the Lord, bago ko po ibigay ang word ngayong gabi, let's sing a love song to the King of Kings. Amen? And si Brother Gilbert ang backup ko ngayong gabi. Praise the Lord. Salamat sa mga sisters at saka sa mga brethren. Okay, since the presence of Christ is here in this place, let's acknowledge yung kanya pong character. Thank you, Lord Jesus. Worship the Lord in the beauty of His holiness. Amen. Praise God. Sige. Thank you, Father. Lord, release to your children, to your people this evening the awareness of your wonderful and beautiful presence. Blessed be the name of Jesus. Yes, Lord. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for infinite wisdom. Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty and throne above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? For you are beautiful beyond description. Yes, Lord Jesus. Majesty and throne above. I stand
Yes, Lord Jesus. I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Yes, Lord. I stand in, oh yes, I stand. Lord, I stand. For the last time, I stand. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. For the last time, and I stand in awe of you. Blessed be the name of the Lord. We thank you, Lord Jesus. Bless you, Father. Bless you, Lord Jesus. Bless you, Holy Spirit. Maraming salamat sa gabi pong ito na kami po ay sama-sama na naman natatalakay ng mga usapin at paksa patungkol po sa discipleship. Kung paano ang maging alagad at tagasunod ni Jesucristong Panginoon. Kung paano at malaman namin kung ano po ang nasa puso ninyo, Ama, Panginoong Yesus. Bakit nyo kami tinawag? Ano nga po ba ang dahilan? Bakit nyo nga po ba kami tinawag? At tinetrain at tinuturuan. At pagkatapos nito ay ipapadala sa iba't ibang sulok at lugar. Lord, in humility, we acknowledge wala po kami magagawa kung wala po kayo. So Holy Spirit, lead us tonight. I-release ninyo ang words, ang wisdom, at ang power, Panginoon. And all the glory goes to you alone, Father God. In Jesus' name, lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Please be seated in the Lord's presence. Palakpakan nga po natin si Lord. Amen. Okay. Ngayon po, discipleship. Ano nga po yun? Review, recap. 4G natin. Grounding. Active participation. Meron kayong microphone dyan, no? Okay. Grounding. Tapos po, growing. And then, we get to glow. We get to, sabihin po natin, ay shine the glory of the Lord. At saka po, then we go. We are sent, mga minamahal. Okay? Pahingin ng konting hangin. Maraming salamat. Sayang doon, wala. Okay, ito na po. Pag-usapan natin. Maraming salamat sa mga gusto na mag-join sa amin online. At nagpapasalamat po ko kay Lord dahil kadarating ko lang po nung Sunday. It was a great service. Kahit mabagyo for more than a week, sige ulan, hard rain, doon po sa Aurora, sa Hosanna family. Hello mga Hosanna family, binabati natin kayo. Thank you sa at nagdadrive po kayo. Maapaw yung mga tubig doon sa bukid ng Maranding. May mga landslides na nakita ako, nadaanan ko rin. Praise God. Okay, mga minamahal. So, punta tayo sa word. So, ano ang pinag-uusapan natin sa grounding? Hingi po ako ng tatlong sasagot. Ano ang pagkakaintindi niyo mga disciples, mga students sa grounding? Sige, makinig tayo. Ilan? Sinong mauna? Nandito si Ma'am Zenny ngayon. Praise the Lord. Ano ibig sabihin ng grounding? Pero bago yan, magbasa muna tayo ng... Basahin muna natin yung yung... makitulak ko to. Verse. Being rooted and grounded. Di ko makita eh.
dito, langanin. Oh, dito ko na lang babasahin siguro sa comment section. Oo, kasi hindi na masyado pag tinulak ko to masisira na yung Oh. Ito po yung nakalagay. Okay. Wait a second. Oh, yun wala, hindi ko mabasa. Ayan, Ephesians 3:17. That Christ may dwell in your hearts through faith. Okay? That you, being rooted and grounded in love. So, napaka-importante po nun. Okay, bigyan ko muna. Ano ang tinatalakay sa grounding? Sige po. Bigyan natin ng idea. Ayan, si Ma'am Zenny. Palakpakan naman natin si Ma'am Zenny. Okay. Pa-on lang yung microphone. Cultivate yung grounding. Grounding. To cultivate the soil first. Cultivate muna yung soil. Yung soil, no? Yung tataniman. Para merong mabuting mataba na ground. That's very good answer. Magandang answer po yan. Bago taniman, kinakailangan i-check muna yung ground. Is this biblical? Yes. Sayang yung mga liso, sayang ba ang liso, ang mga seeds, kung dili maayo ang soil. Kaya meron tayong parable of the, marami, kanina ba may Bisayan song habang nagdadrive ako, awit sa Bisaya ba? Natuwa lang ako dun sa lyrics. Hindi lahat ng mababait nagsisimba. Sa Bisaya ba? Nadinig mo na to, tong lyrics na to? Dili gyud na tanan na buutan nagasimba. At dili na tanan na nagasimba buutan. Tinuod dili. Tinuod, no? Okay, medyo natawa ako doon sa pagdadrive. Hindi lahat ng mababait ay makita mo sa simbahan. Parang sinabi niya sa Bisayan song, no? Pero hindi lahat na nagsisimba mabait. Wow, ano? So, na-shock lang ako dun sa lyrics. Marami pa yun marami. Pero yun lang ang nakakuha sa akin ng pansin. Ano po? Okay, maganda po yung sinabi ni Ma'am Zenny na kailangan walang maaksaya na seed. No? Walang maaksaya na seed. And may mga ground na hindi maayo. Sa parable of the sower, di ba? Ilan tong mga ground na nabanggit ni Kristo sa parable of the sower? 4 na ground, no? So makikita tayo ng mga 4 na klase ng mga kasing-kasing, 4 kinds of hearts. 4 na klase na puso ng mga tao na mataniman sa pulong, sa word sa Panginoon, no? 4 na klase, no? Merong by the wayside, by the way. Ito yung mga malabi nagsabi na by the way. Anyway, by the way. So, okay. Ang sa pa isa, rocky, stony ground. Ayan, nanonood sa atin from Canada si Ate Ting. Andito, Ate Ting si Denden. Okay. May stony. Ano nga yung mga stones? Stony ground. Ito yung mga puso na nakaka-receive ng word pero mabilis ma-offend, mabilis din sumaya, mabilis ma-bless, mabilis malakas mag-amen. Ito maraming amen ito kasi na-bless siya pag maganda yung word. Pero pag may persecution, siya din yung unang umaatras. Okay? So ano pala to? Kala ko ba pusong bato to? Di ba dapat ang pusong bato dapat matibay na? Parang pusong mamun yata to. Okay. Then meron din puso po na maraming tinik, maraming kaagaw. Then they have the Okay, so magandang sagot. Now, another one is understanding sa grounding. Grounding po. So grounding kay Ma'am Zenny, for the information po ng mga kasama po natin, si Ma'am Zenny po ay retired high school teacher sa Iligan High. City High. Kanyan, thank you, no? Next, ano pa po? So, kay Ma'am Zenny, let's take that na mga minamalas na ang magandang sagot na pagkakataon sa discipleship to
check our hearts. Let's check our hearts. Kung bago ka tumakbo ng malayong biyahe, inspeksyonin muna yung makina. Oh, layo ng takbuhin nito. Na kailangan maayo yung kasing-kasing, no? Next, sino pa po? Brother Vito, Brother Gilbert, Brother Ray, Jason, then sinong gusto pa? Kasi tatlo, at least makapakinig tayo ng tatlo. Ano sa pagkakaintindi natin yung grounding? Kayo muna bago ako. Praise the Lord. Salamat sa mga naka-online disciples, ha. Very important ito. Grounding. Yan, si Sister Dale, ang barangay lady ng poblasyon. Sige, kagawad. Sa akin po, after the ground, yung good ground, dapat din po nga, naka-stand tayo sa good ground. Di ba, sabi ni Lord na, the house built on rocks and on the sand. Dapat doon ka sa rock. Yun, no? Woo! Kanina, heart check. Ngayon na naman, parang nakuha mo na yung gusto kong sabihin eh. Foundational. Okay? Sinabi ni Sister Dale, I believe, was based on Matthew, the 7th chapter. Kasi alam niyo po, pag maging disciple tayo ni Christ, in fact, bago tayo magpabautismo sa tubig, pag-isipan nating mabuti. Before water baptism, dapat maintindihan mabuti na magpapabautismo, ba't siya nagpapabautismo? Di ba po? Kaya nga ano ang theme song ng water baptism? Sino nakakalam ng theme song ng water baptism? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. So, si Lord Jesus, maraming blessing. Kung pag-aralan natin yung mga blessing, malalaking blessing, malaki po. Hindi po kayang pantayan ang benefits at compensation nito pag naging maayuta sa pagsunod sa Ginoo, no? Pagsunod natin sa Panginoon ba? Magkumaayos, no? At any rate, pero maraming mga dapat maintindihan muna natin. At yun po ay foundation. Kanina, heart check-up. Ngayon na naman yung foundation. So, grounding is about foundation. So, Matthew 7 yan, merong nagtayo ng bahay niya. Alam niyo po, discipleship is about, okay, para maintindihan natin, ito, ilagay lang natin sa mga, alam ko lahat, may mga, ako, happy ako, nakikita ko kayo na very studious, no? May mga notebook po. Ako nga, may notebook din eh. Okay, may libro, may notebook. Ito ang isa sa mga dapat maintindihan natin about discipleship. Discipleship is about building. Everybody say building. Building, anong building? Tirahan, gusali. Building talaga na may mga rooms. Building is not so much building na structure na finished product na yon. Yung building po na tinatawag dito ay strengthening and establishing oneself. Ano po? Building. So, paano nag-i-start yung building? Ano mang building? It may be a house, it may be a temple, it may be a, sabi natin, mataas na high-rise na structure. Lahat yan dependent on what? Foundation. Kung dili good maayo ang foundation, mako-compromise yung building. Tama po? Okay, building. So, thank you. Another answer. Babalik tayo sa foundation. Three answers. Sige po. Sino yung kukuha ng microphone? Sa mga student. Oh, Brother Gilbert. Sige po. For me, building a relationship with Jesus. Okay. Okay. Building our relationship. Okay, with Jesus. Tama rin. Palakpakan naman natin si Lord. Okay. Check. Sa una is checking the heart. Kay Ma'am Seni, kay Ma'am Dale, laying the foundation. At ito naman kay
Brother Gilbert, ay relationship with Christ, which is totoo. How can we be workers and servants of Christ kung dili pa ayo establish strongly ang atong relationship sa Ginoo? And we're going to propagate, we're going to share, we're going to make Him known. How can we make Him known kung dili gyud matindi yung knowledge natin sa Panginoon? Okay, so thank you for the 3 answers. Okay? Heart. Do you have the heart to follow Christ? Lahat po ng mga nanonood sa atin, saka dito po, online discipleship po ito, ano po, para maintindihan natin. Kasi yung iba, gusto na kaagad, labas na tayo, pastor. Bible study na tayo, pastor. Win soul na tayo. Totoo po yun. Pero yun po ay manifestation and results na lang. Execution na po yun eh. No? Ine-execute na natin. Pero syempre pa, a disciple is also a steward. Everybody say steward. At ang ministry ng stewardship ay distribution. Okay? Stewardship equals to distribution. Everybody say steward. Steward, di ba? Okay, servants po yan. Pero manotice po natin sumakay tayo sa airplane, may mga stewards, may stewardess. Di ba? Anong ginagawa nila? Sila din po yung nagseset ng order doon. Crew sila at the same time more on distribution. So maintindihan natin talaga yon yung sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 24. Check nga natin, Sister Faith. Okay? After all the signs, stewardship is about distribution. Nakita ba natin yung mga disciples na nagdi-distribute? Hello? Nag-distribute ba ang tanan ng mga disciples? Yes. The Lord Jesus will always use them for distribution. Naalala po natin yung nag-multiply ang Panginoon. Now here, sa Matthew chapter 24, alam nyo, na-bless ako kasi ang church na walang discipleship, kung lahat pasok lang ng pasok, tapos karamihan ng, well, hindi naman lahat, may mga pumasok na hindi na-train, hindi naka-align, pero maraming alam, marami, delikado po yun. Para yung, magaganda sana ang kabayong malalakas, no? Maganda ang kabayong malakas. Maganda din ang kabayong takbo ng takbo. Pero pag yan hindi narendahan, baka tayo sa simbahan na sagasaan yan. Di ba po? So maganda yung, naalala ko si Ben-Hur. Sino nakapanood ng Ben-Hur? No? Yung Ben-Hur na original ni Charlton Heston. Kaya siya yung nanalo, di ba? Siya yung nanalo sa karwahe. Merong Arabo doon na may 4 na kabayong magagaling. Para din basketball ito. Hindi lahat ng lumalaro sa basketball marunong lang mag-dribble at mag-shoot. May mga category po para tama mailagay sila, di ba? Ano po yun? I-divide natin sa 3 yung ilan yung lumalaro sa basketball pag original na. Ilan yung nasa active? 5. Pero hindi lahat ng 5 na yan pare-pareho. I-divide mo yung 5 sa 3. Ano po yun? Center, forward, saka guard. Ayun, ano po? Okay, hindi naman sila 5 lang na kinakailangan ko doon. Sometimes, 7 to 10 kasi naghahalinhinan, nakabangko yung iba. Ha? Pero yun po ang tama ba yung pagkakaintindi ko? May center, may forward, at saka may guard. Ano? So, ganun din dapat, no? Teamwork ito, teamwork. Pag wala tayo dito, hindi natin alam kung saan yung katatayuan natin dito. Baka traveling. Tsaka, yung traveling, ayaw magpasa. Diba? Ayaw magpasa. Sa kanya lang lahat yung bola. O, minsan dribble ng dribble. Minsan, hindi na nga dumidribble eh. Tinakbo na lang diretso yung bola, no? Okay. So, napaka-importante po. Nabasahin ko yung distribution, no? Sa Matthew 24, alam niyo po, si Lord Jesus, hindi man siya gustong bumalik para mamarusa ng Antichrist, hindi. Automatic, because of the brightness of His coming, tanan na mga kaaway ni Lord, matutunaw na lang yun because of the great glory. But He's not really excited about the face-off nila ng Antichrist. Ang excitement ni Christ is about the harvest. Everyone say the harvest.
ang gustong makita ni Lord sa kanyang pagbabalik, yung mga servants niya, hindi yung mga enemies niya. Amen? Praise the Lord. So tingnan po natin ha. Verse 45. Check natin. Yan ha. Yan. Verse 45. Who then is a faithful and wise servant whom his Lord hath made ruler over his household. Okay? Tama ba? Na anong trabaho nitong faithful and wise servant? Sino po dito ang gusto maging faithful and wise servant? Magsabi ng amen. Yes. Kasi sabi ni Lord, mapalad yung maabutan ko. Mapalad yung servant na maabutan ko. No? Tuloy natin, no? So faithful and wise servant whom his Lord has made ruler or manager over his household. Ano yung ginagawa niya? Di ba sinabi ko, stewardship is, ano nga stewardship? Distributorship, distribution. Totoo ba na nagdi-distribute? Yes or no? To give them meat in due season. Ayun, nakita po natin, no? To give them meat. So, ang trabaho ng isang disciple ay mangalaga nung mga iniwan ng Panginoon. Amen po? Are you with me, disciples? Okay. Now, ano sabi ni Christ, verse 46, blessed is that servant whom his Lord, when He comes, shall find so doing. So we have to distribute everything na ma-receive natin sa Ginoo. Gifts, anointings, Word of God, truths, revelation. Let's share that. Kasi I believe more on spiritual blessings ang iatag sa ato ng Ginoo. No? Well, I'm not saying hindi na kasama dito ang finances at saka material, pero that will be the last thing the Lord will release sa ato. Basta let's give them, meron tayong care. Alright? So ngayon, tutukan natin yung laying the foundation. Okay? Kasi hindi tayo pwede magkuhan dito, dire-diretsong high revelation na hindi pa naibaba ang foundation. Alam niyo ba na darating ang araw na kayo mga magiging tagaturo din? Ito yung DN ng discipleship. Magiging tagaturo din po kayo. Okay, now check natin. Ang verse ng discipleship ay 2 Tim 2:2. Ano ba yun? 2 Tim. Ano yung Tim? 2 Timothy 2:2. Okay? 2 Timothy 2:2. Pwede nga sabihin? 2 Tim 2:2. Ano ibig sabihin 2 Tim 2:2? Okay? Basahin natin kung ano sinabi sa 2 Timothy. Chapter 2, verse 2. Sino ba yung disciple dito? Si Timothy. Sino yung mentor? Paul. Okay? Sino gusto magbasa dyan? Pakibasa. Yan, pakibasa dyan sa microphone. Para mabuti to. Natutuwa, alam niyo ba, natutuwa yung mga partner natin dito pag nadidinig yung mga boses nyo. Sige, Jason. 2 Timothy 2:2. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Ayun, praise the Lord. Alam nyo yung mga successful na servants ni Lord, hindi nawawala yung word na wise and faithful. I release na sa inyo, sa atin, gawin tayong wise and faithful. Amen? Na-bless ako sa mga faithful, Sabi dito, the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men. Hindi mo ibigay sa lahat. So, ako, for example, ako yung mentor ninyo, following this, ang hanapin ko rin yung mga faithful. Ngayon, pag turn nyo na at time nyo na, hanapin nyo rin yung mga faithful. What's another word for faithful? Okay? Mama Aida from Cebu. Hello sa inyo ni Doktora Michelle. Anong ginagawa pag may sira yung signal? Paki-refresh lang po. Kasi dito po, okay po yung signal. May mga parts ngayon ng Pilipinas na dili gud maayo ang signal because of the low
pressure area. Meron po tayong LPA ngayon kaya nagluluko sa ibang parts, no? Especially kung saan malakas yung hangin or ulan. Pag sa mga magkakaproblema sa signal, kindly refresh. Ano po? Hello Ma'am Aida, Mami Aida. Hello sa inyo ni Doktora at saka ni Brother D. Okay, now check. Tuloy natin ha. So hanap din kayo ng faithful. Amen, Brother Vito? Brother Ray? Hanap din kayo ng faithful. Amen. Okay, another word for faithful. Gusto niyo i-broaden yung word na faithful? For me, Pastor, faithful means the one who is seriously study the Word of God and attentive to the teaching of Christ. Ayun. One who ito yung ano no? Ito yung definition ni Brother Gilbert, which is very good. Ang disciple sa kanya ay one who studies the Word of God, words of God. So, a student of the Word. Yes. A disciple is a pupil. Another definition po ng disciple ay pupil. Apprentice. Ang dami po. Ano ba saan natin ginagamit yung pupil? Di ba? Alam niyo po ba yung mata natin may mga iba't ibang parts? At yung pinaka main lens, yung center ay tinatawag pong pupil. Ayun no? Pupil of the eye. That is the apple. Ibig sabihin, yun talaga nakaka-pick up. So, ang tama yun sinabi mo kapatid. Ang disciple, isang traits ng faithful at saka disciple, yung attentive. May focus because it's the pupil of the eye. Hindi yung distracted, easily distracted or alam naman natin na sa isang class, hindi lahat magiging first honor, second honor. Meron iba dyan na mababait na sobrang love yung teacher. See you next year, ma'am. Ano? Ibig sabihin, hindi siya na-promote. Anong tawag nga doon sa bumalik? Sa same level? Repeater? Okay. Okay naman. Okay naman mag-repeater siguro ng minsan kasi marami akong na-miss, Pastor. Okay lang ako maging repeater. Pero kung 3 years ka ng repeater, may problema na po yun. Totoo. 3 years na. Alam niya may problema. Sinabi ni Apostle Paul yan. Na sana teacher na kayo ngayon. Pero repeater. Tuturuan ko kayo ulit. I think that's si Timothy yung nagsabi na noon. Kasi ang nagsulat ng Hebrews, si Timothy. Nakuha niya yung espiritu ng tatay niya Teacher niya si Paul. Di ba? So, ibig sabihin, kaya tayo nagiging repeater kasi hindi natutunan ng maayos nung estudyante. Tama po, Ma'am Seni, no? Okay, kasi may mga teacher po tayo dito. So, sayang naman ilagay yan sa susunod na level. Hindi pa pala, yan Hebrews 5:12. So, may repeater kaya ng mga disciples? Yes. For the time ye ought to be teachers, you have need that one teach you again. Yun, repeater to. Which be the first principles. Ito yung mga unang mga fundamental truths sa turo ng Diyos. And are become such as, sabi po dito, yung kailangan na naman ay gatas. Yun na naman, balik sa gatas, imbis na karne na. And are become such as have need of milk and not strong meat. Okay? So, I desire na may patutunguhan itong ginagawa natin. Amen. Praise the Lord. Brother Ray, alam ko, nire-reach out mo isang, ano ba yun? Kagawad ba yun? Konsihal? Okay. Wow, city councilor Alam mo ba tawag doon? Malaking isda. Praise the Lord. Okay, tuloy po natin yung topic natin. So, we're dealing with foundations. Kinakailangan yung mga kuwan. Ano ba yung mga kuwan, mga kapatid? Ano po ba yung mga foundation? Check muna natin sa Hebrews. Ito po muna, simulan muna natin kasi
Adlib pa lang ako adlib. Bibigay ko sa inyo, ang topic ko po ngayon is the discipleship ladder. Uy, pakibasa nga. Ano nga? Pakiulit nga. Anong sabi ko? The discipleship ladder. Teka sandali. Kung di ako nagkakamali. Ano yung pinakakilalang group sa buong mundo ngayon na nag-click sa discipleship? May idea po kayo? Ano nga yung bibigyan ko kayo ng clue. Latino, Colombiano ang mentor, facilitator. Ngayon, buong mundo, epektuhan niya dahil doon sa breakthrough revelation na binigay na Ginoo sa kanya. Okay? Wala ikwan? Okay. G12 ba yun? Si Ma'am Marichu Baluran. Teacher siya, di ba? Si Ma'am Marichu G12. Ang nag-start po niyan ay si Cesar Castellanos. Alam niyo naman, ang Colombia, bago pa nagkaroon ng Kingdom Revival, kilalang kilala ang Colombia saan? Bukod sa kape. Yun, no? Nako po, kalaban ni PRR dito. Ayaw sigurong pupunta ni Presidente dito sa bansang ito dahil kilalang kilala ang Colombia sa cocaine, sa drugs. Ayun, number 1 po yan. Nandyan ang mga kartel. Nako po, Colombia. Sino mag-iisip na ang revival na makaka-apekto sa buong mundo ay manggagaling sa sentro ng droga? O yun, palakpakan naman natin si Lord. Bakit? Imposible ba na yung pinaka-best ni Lord manggaling sa pinakamasamang lugar? Yun ang maganda. Now, ang pangalan nito si Cesar Castellanos, yung G12 niya, meron siyang libro na ang pamagat ay The Ladder of Success. Ano ba yung ladder sa Tagalog? Hagdanan. Pastor, meron bang discipleship elevator? Wala po. Wala din discipleship escalator. So, hindi po tayo gagamit ng elevator saka escalator. Ladder po. Ladder. Bakit kaya? May idea po ba kayo bakit ladder? Because ladder... Ayan, sige, tuloy mo. Gusto ko yan. A ladder has so many steps to climb. Yes. We need a ladder to make it all the way to the top. So, ikanang step by step. Step by step ang discipleship. Hindi discipleship kayo kanang karon, ugma, apostolis na po kayo. Step by step. Step by step. Ayun, tama. Nako, kikita kayo mga estudyante na active yan ang hagdanan. Okay, now let's check. Sino kaya makaka-guess? Sino kaya sa mga estudyante ko ngayong gabi ang makaka-guess kung saan ko sisimula ang discipleship ladder? Saan kaya? Matthew, Mark, Luke, and John. At least, sige. Sino ang gustong sumagot? Saan ko kaya kukunin yung topic ko ngayong gabi? Matthew, Mark, Luke, or John? Natutuwa ako. Ang ganda. Natutuwa ako sa ganito kaysa yung service lang ba, di ba? Kaya sa service, hindi tayo makapag-interact sige. 4 yun. Sige, check natin. Sinong apat na sagot? Saan ko kaya kukunin yung pambukas natin ngayong gabi? Sister Jonalyn, online partner na, online disciple, Mark. Bonga Sarcon, John. Okay, nagkakunti sila dito sa live. Sige, microphone. On nyo lang yan. Sige din, pakinggan ko. John. Next. Wala na, John lahat? Matthew. Next, 4 yan nasagot. Mark. Okay, may nagsabi na ng Mark. Last? Luke.
Ready na kayong pumalakpak kung sino panalo? Anong topic natin? Ladder. Saan ng ladder? Sa Matthew, Mark at Luke at John. Yan ang magandang tanong. Sa lahat ng sumagot ng Matthew, better luck next time. Sa lahat ng sumagot ng Mark, try again. Lahat ng sumagot ng John, palakpakan natin. Ha? Bakit John? John talaga? Okay, ngayon, next answer natin. Next question natin. Bakit John? Sabi ko, ito nga, dito natin malalaman kung guessing eh. Ha? Bakit John? Sister Carmen? Yan. Kasi si John is a disciple of love. Si John ay disciple of love. Tapos yung discipleship, dapat ang foundation natin is love. Ang discipleship foundation ay love. Nako, ganda nun. Tama naman yon. Pwede. Simulan mo sa love. Kasi ang buong John ay love. Pwede. Gandang sagot. Dalawa. Bakit? Sino sa tingin ninyong disciple ang gagamitin ko? Bakit nandoon yung ladder? Sinong disciple kaya yun na may ladder? Yan, magandang tanong. Sabi ni Sister Jonalyn, because John is the closest disciple of Jesus. Okay, pwede. Pareho kayo ng sagot talos ni Jonalyn, Sister Carmen. Malapit sa puso eh. Lahat nagsisimula sa puso. So si John nga kaya? Next. Brother Gilbert, si John nga kaya? Ganda, no? Yung mga nanonood dyan, baka gusto sumagot. Baka may mga pastor na nanonood dyan, pwede kayo. Ayoko sumagot, mali eh. I think John kasi sabi kasi ni John, in the beginning was the Word. So, dapat yung mag-motivate sa iyo paging disciple ka because of love mo kay Jesus. Siya ang punot dulo ng lahat. Kaya ka nagawa ng something. And you want to share them. Ayun, dahil 100%. love eh. In the beginning was the Word. So number 1 ni John ay si Word. Si Lord, no? John na naman. Ang dami talagang John. Nahanap ko yung hagdanan kung meron ba si John. Wala makakaisip? Sino nasa isip nyo kung may hagdanan ang pinag-uusapan? Saan dapat tayo magsimula kung may hagdanan? Brother Ryan, microphone, Ryan. Okay. Faith, i-check mo lahat ng performance nila dahil sa closing, meron tayong okay, awarding. Jacob's Ladder po. Jacob's Ladder. That's the only. Ano meron sa Jacob's Ladder? Okay. Peter and John. So marami sumagot, John. Bababa na ba ako? Sirit na. Simulan muna natin kay Jacob's Ladder. Then, masosolve ninyo kung sinong disciple yon. Oo. Ha? Woman? Of Samaria? Jacob's well yun dahi. Hindi Jacob's Ladder yun. Puntahan muna natin si Jacob. Si Jacob ay nakakuha ng blessing. He will be Israel. Tama? Nakatulog siya sa isang bato sa Bethel. Na tinawag niyang Bethel, actually the stone on which he dreamt. Nakapanaginip po siya ng Jacob's Ladder. Tingnan nga natin, ano ang nangyari sa Jacob's Ladder? Anong meron sa Jacob's Ladder? Ano ang meron sa Jacob's Ladder? Genesis. Anong meron nakita ni Jacob sa ladder? Meron makakasagot dyan? Dennis. Brother Bito, ano ang nakita ni Jacob sa hagdanan? Yun! Palakpakan naman natin si Lord sa mga sumagot ng mga angels. Now, tingnan nyo ha. He dreamed, and behold, a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven, and behold, the angels of God ascending and descending. Anong meron sa ladder? Nakikita niya na
Up, down, bumababa, umaakyat, sige ang mga anghel. Kung kayo po ang makapanaginip ng ganyan, malilimutan bang mabilis yung panaginip na ganyan? Hindi. Hindi, ano? Ano yun, nung nagising si Jacob, anong ginawa niya? Sigurado na ang lugar na ito, itong bato na inunanan niya. Ano kaya yung bato na yun? Type niyo yung, sino yung bato na yun na inunanan niya? It's a type of Jesus Christ. Siguradong ito ang bahay ng Diyos. So he called the name of the place Bethel. Now, eto na, ang exciting. Sa lahat ng sumagot na dyan, congratulations po, pero hindi po si John. Bigyan ko na kayo ng clue. Sino sa mga unang disciple ang sinabihan niya? Una, tinawag siya. Kaya nga kanina, magtataka tayo, bakit ang revival nangyari sa masamang lugar? Meron bang magandang mangyayari sa Bogota? Droga yun, pero doon. Sinong disciple ang in-invite ng kapangalan ng pinangalan yung bansa natin? Hindi si Philip. Nathaniel, yun. Another name Nathaniel? Bartholomew. Si Nathaniel po. Ha? Paano mo nasabi, Pastor Rick? Una, bakit sinabi ni Cesar Castellanos, ladder of success? Kasi mag-iisip tayo, meron bang maganda na mangyayari? Di ba si Nathaniel yung nagsabi na, ayun o, in-answer mo na kaagad eh. Daya mo naman eh. Huwag ka magmamadali. Ito muna yung sinabi niya. Yun excited eh. Talo kayo dun, may laptop yun eh. May laptop kasi. Nung tinawag siya, meron bang manggagaling na maganda dyan sa Nazareth? Ayun, di ba? Kasi Nazareth po, parang Colombia. Lugar ng mga siga. So, yun ang unang remark ni Nathaniel. Now, nung tinawag si Nathaniel papalapit kay Lord Jesus, ano muna yung sinabi ni Lord Jesus? Ito ang isang Israelita. Tignan ninyo. May isang Israelita na hindi pwedeng magsinungaling. In him there is no guile. In whom is no guile. Ibig sabihin, itong Israelita na ito ay hindi pwedeng magsinungaling. Wow Now, ano pa yung sinabi ni Lord Jesus kay Nathaniel? Tingnan natin po. Anong ililink natin si Nathaniel kay dun sa Jacob's Ladder? Dahil ang sabi po ni Lord Jesus, bago ka tawagin, bago ka tawagin ni Philip, na-post mo na, Nathaniel said to him, how do you know me? Paano mo ako nalaman? Jesus answered and said to him, before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you. Anong ginagawa ni Nathaniel sa ilalim ng fig tree? That's a very good thing to ask. He was thinking, he was making a personal Bible study ng Jacob's Ladder. Iniisip niya, so ibig sabihin, ayan, maganda po to, kadalasan yung mga tinatawag ni Lord sa discipleship, may mga tanong at meron na ring mga gutom at meron na ring interest sa Word of God. Mahirap mag-disciple nang hindi walang uhaw sa Word. Ibig sabihin, si Nathaniel was already seeking. And Jesus, He saw him because every thought alam ng Ginoo. So He was thinking yung maakyat panaog ng mga anghel. Because the only thing na maisip mo sa Jacob's Ladder is angels ascending and descending. So, nung sinabi ni Kristo na nakita kita sa ilalim ng puno, nagulat si Nathaniel. Okay? Tuloy natin yung basa, Sister Faith.
Ayan na. Alam niyo ba, kayo na mga disciples dito, kaya bakit kayo ang nilagay ko dito, tinawag ko? Kasi, unang-una kayo yung nilagay ni Lord. Those who seek finds. Amen? Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. Napaganon siya. Nalaman kasi. Then sinagot ni Lord, lalo siya nagulat nung sinabi ni Lord Jesus ito. Bakit mo ko tinitignan sa ilalim ng fig tree? Dahil nag-i-inquire ka in your heart and in your spirit doon sa akyat panaog ng anghel. At sinabi ni Lord Jesus, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng tao. So the ladder of Jacob ay walang iba kundi si Jesus Christ. Most assuredly I say to you, hereafter you shall see heaven open and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. So yun po. So di ba parang tama si Cesar Castellanos? Meron bang magandang mangyayari sa sentro ng droga na ngayon pinanggalingan ng G12? Now, bakit ladder of success? Isa-isahin po natin. Hagdanan. Kasi po, may mga stages ang growth. Tama po? Hello, yes? Everybody say, discipleship is about, ano na natutunan ninyo? Review nga, 2 natutunan ninyo sa discipleship. Review tayo, recap. Ano yung sinabi ko? Discipleship is? Begins with the letter S? Stewardship. Discipleship is? Building. Oh, you know. Amen? What is a house? Ano po ba ang bahay? It's a building. Tama, Brother Gilbert? What's a church? What's a temple? It's a building. Both the house and yung temple ay building. Building yun. Oh, yun po. So, lahat nagsisimula sa grounding. Tama. Sumasakay po kayo ng elevator, amen? Sana magka-elevator tayo dito. Sister Carmen, ilang floor ba kinakailangan? Baka dapat 5-story para maka-avail ka ng elevator. 4 lang to eh. Sa lahat ng mga sumasakay ng elevator, ano ang level 1? Anong tawag? Wala ba kayo makita sa number na 1, di ba? G. Ground floor. Lahat nagsisimula sa ground floor. Kung may dala ka na malalaki, mabibigat, saan mo dapat ilagay? Sa ground floor? Hindi. Sa basement parking. I-park po muna. Ayan, discipleship is about stewardship and foundation. So grounding is very important. Mag-ground muna tayo kasi alam niyo po, kung marami na kaagad ability, marami na kaagad alam, marami na kaagad skills, delikado pag umiip yung hangin na hindi naka-ground. Lilipa rin yun kung saan. Diba? Lilipa rin. Kaya maraming mga great men or great servants ng Panginoon na wala na kasi nahilo na sa sobrang taas. Hindi na grounded. Okay, so very important itong grounding. Let's talk about the foundation. Ano po ba yung mga foundational? Let's talk about the foundation. Tama ang sagot ni Brother Gilbert. Answer number 3. Answer number 3 is about relationship. Relationship is the first, ang unang ground natin is relationship with Christ. Hindi tayo pwede mag-disciple kung wala pa tayo naging disciple ni Christ. Tama po? Napakilagay nga sa John, if any man will serve me, sino man ang gusto mag-serve kay Lord must first follow me. Nasa John po yun eh. Check natin. Yan. John 12:26. John 12:26. Oh. Hindi po, ako, kaya ako servant kasi Bible school. Hindi, saka na yung Bible school. Saka na yung seminaryo. If anyone serves me, first, let him follow me. And where I am,
there my servant will be also. If anyone serves me, him my Father will honor. Dalawa po ito, yan ha. Okay, so sa discipleship, hindi natin hinahanap yung magagaling. Yung magagaling kagad, maalam. Hindi. Maganda yung magaling. Magaling sumunod. Masunurin. Amen? Masunurin muna. Okay? Kasi kung hindi masunurin yan, ay, delikado. Ayan ha. Na ano po yung sabi ko, follower? And then, paano ang isang disciple? Babasahin ko dito sa John 12:26. If anyone serves me, let him follow me. Where I am, there my servant will be also. Ano ibig sabihin po nito? Sige nga. Paano tayo maging disciple ni Christ? Saan tayo susunod? Sa langit? Okay. I will ask three answers again. Yung mga sumagot kanina ng 3 answers, puro tama yung sagot ninyo. Heart, check the heart. Know the foundation. And the foundation begins with building a relationship with Christ. Why? Because Jesus is the stone. The chief cornerstone. Siya yung, hindi pa kung wala ang Ginoong Jesucristo, dili tayo pwede magiging foundation. I lay in Zion for a foundation, a stone. Check natin po para bago kayo sumagot dun sa tanong ko. Tignan muna natin kung may sinabi pa na no other man, I believe, Timothy ba yun? Yung silver, gold, and wood, hay, and stubble. Medyo na-mix up na yung memory ko, I think. Corinthians, okay. Yung fire. Corinthians. Tingnan po natin. Ayan, 1 Corinthians 3:11 and 12. Okay. Basahin natin Ito po. For other foundation, sige, pwede kayong bumasa? Kasi nagahang yun sa akin Dito din mabasa. Hindi ko kasi mabasa gawa nito. Sige po. Sige, may microphone. Sinong gustong bumasa? Wala, loading Hindi ko mabasa. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. There. Now, sige, basahin mo diretso, sis. Now, if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble. Ayun Kaya nga number 1 is really a strong relationship with Jesus Christ. A strong relationship with Jesus Christ. Nawala na yung comment. Yan, okay. Yan no other foundation but which is Jesus Christ. Ayun. Kaya tama sabi ni Lord Bato? Hirap nito Okay, yan. Na, mga minamahal, ano yung tanong ko kanina? Namingi ako ng answer. Ang tanong ko po, ano ba yung sinabi doon ni Lord na so that where I am, nandun din dapat kayo. You follow me. Kung nasaan ako, dapat nandun din yung servant ko. So, what does that line mean? Sige, answers. So, we have to follow. Anyone who will serve me must follow me. Kung dapat nasaan ako, nandun siya. Paano mo sasagutin yun? Sige, Sister Cecil. For me, pastor is like dying to self. Kasi kahit saan siya magpunta, susunod tayo. Kasi kung lumalaban pa yung loob mo, hindi ka makasunod kay Lord. So, kailangan patayin mo sarili mo na hindi literal. Yung patay ka sa sarili mo, yung kagustuhan ng Panginoon, yung ang sundin mo, hindi yung sa iyo. Okay. So, amen. Tama yun. No? Sinabi ni Christ yan, may word yan na sino man ang susunod sa akin, number 1, matuto kang i-deny. Ibig sabihin, less prioritize mo yung sarili. Less
lesser. Yung sarili, si I, me, myself, hindi na siya yung bida. Yung pagpatay sa sarili is really denying oneself. Denying ourselves. So it's okay, Brother Bong. Thank you. Surrender everything to Jesus. That's correct. So ginawa ba ng mga disciples to? Paano nila ginawa? They forsook. Grabe yun word no? They forsook. Ano yung forsook? Kinalimutan nila ang lahat at iniwan para lamang sumunod kay Kristo. Uy, grabe. Ganda talaga itong discipleship. Alam niyo kung bakit? Saan ba ako makakuha ng magandang disciple? Saan ba dapat ito magsimula? Sa church? Hindi. Dahil tinitingnan ko, ayan, yung disciple, mamaya na lang yun. Yun ang susunod kong tanong. Paalala mo, Faith, Ryan. Saan ba nagsimula yung discipleship ni Kristo? Ayan. Okay? That's another answer. So, denying of oneself in order to follow. Kasi, number one daw na hindrance is the self. Totoo. Brother Gilbert. Sa akin po, doon talaga magsisimula sa mga taong uhaw sa kanyang word. Yun. Siyempre, kung yung mga tao na doon ka nagpe-preach ay alam na nila, accepted na nila si Jesus, hindi pwede dapat doon. Doon sa wala talaga, yung mga uhaw talaga. Yung wala pang kamuang-muang kay... Praise the Lord. Ganda. Amen. Sa mga sagot ni Sister Cecil sa kasagot ni Brother Gilbert, may tatanong po ako bago ko komentan yung sagot nila. Ang disciple ba dapat una naka-experience ng repentance? Hindi. Okay. Tama. Ang isang disciple ay unang-una naintindihan niya at naranasan niya na experience niya yung word na repentance. Ano nga ibig sabihin po ng repentance? Metanoia? Change. The word meta is to go beyond, to surpass, to transform, to change. Ang sagot ni Sister Cecil, number one, was a change of, priority. Di ba? To deny oneself is a change of priority. Instead of number one yung sarili, Jesus becomes number one. That's change of priority. Kay Brother Gilbert ay isa na uhaw sa salita ng Diyos. That's a change of interest. Amen? Ganda, di ba? Ayan ayan nakita natin. Kay Sister Cecil was a change of priority. Naturo ako nung Sunday sa Aurora, isang segment ng well done, wise and faithful ay isa sa segment ay priority. Hindi ka pwede maging successful na servant kung hindi mo alam yung word na priority. Anong ginagawa sa priority? Ano yung pinaprioritize po natin? Major or minor issue? Major. Ang dapat natin i-prioritize yung matimbang, yung mabigat, yung mas mataas yung need, yung halaga. Kung binabaliwala natin yung mahalaga at laging nakakapasok yung hindi mahalaga, ang labas niyan sa hulihan, anong tawag doon? Sa investor na yon? Okay, Bisaya. Alkansi. Loser. Magiging loser ang isang investor kung ang tinutukan niya yung mga walang kakwenta-kwentang bagay. Tama po ba? So dapat doon ka mag-invest sa matimbang. Yung sure win. Major. Huwag mag-major sa minor. That's wisdom. Don't waste your time. Don't waste your energy. Don't waste everything sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. So, change of priority, change of interest. Kasi, ang uwaw mo na ngayon sa Word of God. Wow! Grabe yan. Gagaling nyo Glory to God Last answer. Meron pa ba?
Yo, Sister Carmen. Gagaling to mga estudyante ko ah. Connection lang po, Pastor, sa mga sinasabi nila. Mm. So, yung para sa akin po, Pastor, once ma-deny mo na yung sarili mo, tapos mag-change ka na ng priority, dapat din fully committed tayo sa Lord, kay Lord. Kasi pag na-deny na natin yung sarili natin, pero pagdating ng pagsubok, pag wala tayong commitment sa Lord, madali kang mahiwalay. Madali yung focus mo mabago ba? Mhm. So, ma-sidetrack na naman ka. So, dapat yung fully committed tayo kay Lord. Yun din yung sinabi mo na bigyan natin ng first priority si Lord. Regardless of any situation, pagsubok man yan, or kahit anong mangyari, focus ka lang kay Lord. Yun, focus kay Lord. Tama yung sinabi mo, commitment. Alam niyo po, talagang hindi ko, alam niyo ba, mga igsoon, yung Sunday talaga na-bless ako dun sa Aurora. Kasi yun ang message ko, yung Matthew 24:25. Yung mapalad yung servant na maabutan. Tapos, bakit si parable of the talentless, 1 talent lang hanggang bumalik si Kristo, single pa rin lang yung talent niya. Hindi nag-multiply. Unproductive, di ba? Dahil pang sinabi. Okay. At any rate, yung wise and faithful servant, dalawa yung ginamit doon na nilagay kong ingredient para maging successful at wise, faithful. Commitment is number 1. Commitment. Because hindi natin maintindihan kung ano yung priority kung hindi ka committed. Ayun po. Committed hindi po committed. Yung K-U-M-I-T-I-D, committed. Committed ang utak nito. Committed ang passion. Kundi committed. Dedicated. Yun, may dedikasyon. Gagaling ng sagot ninyo. Ay, nako, glory to God. Talagang nasa inyo ang Espiritu ng Diyos. Amen. So, kinakailangan yung repentance because sa relationship with Christ, foundational, ang laging foundation dito, hindi mawawala ang repentance. Check nga natin kung nabanggit yung repentance. Check nga natin yung repentance sa Hebrews. Okay, mga magiging teacher sa future. Nireview ng isang dating estudyante ni Paul. Ito na. Tingnan natin po Kanina pinost ni Sister Faith yung Hebrews 5 verse 12 to 14. Bigat to, no? For when the time na sana teachers na kayo, you have need yan. So, ayan, recap lang yan. Hebrews 5:12 to 14. Now, let's check about Hebrews 6 verse 1. Ito na po. Therefore, ito yung elementary, ito yung foundational. Dapat ma-master na ito lahat ng magiging disciple. Dapat lahat ng disciples, dadaan tayo dito, no? Before we can live this, the principles of the doctrine of Christ. Check natin. Let us go on to perfection. Ito na yung foundation Not laying again the foundation of repentance. So, ang unang-unang foundation sa building ay repentance. Tama ba yung mga pinag-uusapan natin dito? Mahirap mag-build ng para sa Panginoon kung yung tao na mag-build for the Lord, hindi pa naka-align ang mind niya sa mind sa Ginoo. Because fellowship is not possible. Mahirap tayong maka-fellowship. Di ba, come and follow me. Pag discipleship, yun yung sinasabi mo, Sister Meredith. Pag tinawag tayo ni Lord sa discipleship, it's about following Jesus is fellowshipping with Christ. Everybody say fellow. Fellowship. Fellow. Ano ibig sabihin ng fellow? Kasama, kauban, kasama, ano pa? Amigo, amiga. The same, kindred, kauri, katulad. Ayun, no? Dili good ma-patch up. Hindi maayo ang fellowship kung di magkakain. Kaya nga may sikasabi na birds of the same feather flock together. Di ba? Ang aso, susunod sa aso. Di ba? Ang ibon, susunod sa ibon. Ang isda, susunod sa isda.
So wala silang problema doon. So ang Ginoo, si Jesus Christ, saan nyo tayo dadalhin? Kay God. Ano si God? Ano si God? Di pa, bukod sa Father, paano binaba ni Lord Jesus ang God? One, God is a Father. Sa kausap niya, doon naman sa Jacob's Well, God is a Spirit. God is a Spirit. Di ba? So, nandun yung worship. Sino inanap ni God the Father? Yung mag-worship sa Kanya. How do we worship the Lord? You worship the Lord in spirit and in truth. Nako po, ayoko mag-discuss nito kasi may mga matatamaan na naman ito. Aray ko, lahat tayo nito. Lahat tayo, kasama yung sarili ko. Wala akong ini-excuse. Kung wala pa ta sa spirit, spiritual mind, hanap lang tayo ng hanap ng simbahan, ng fellowship, na mag-worship tayo. Tama po. Kasi ang topic dun sa John 4, saan ba dapat worshipin ang Ginoo? Di ba po? Sabi ni Lord Jesus, nako, kung traditional tayo dito, magkaaway tayo. Kung magiging traditional tayo dito, magiging kaaway kita. Bakit? Kaming mga Hudyo, ga-worship kami sa Jerusalem. Kayo na mga Samaritan, you worship dito sa Samaria. Okay? Bakit po? Sino ba ang dapat doon? Si David o si Jacob? Ba, mahirap, nakagulo na. Alam niyo yung Bible, ang daming doktrina, tama? Dagan yung doktrina sa Biblia. Totoo hindi. Minsan, hindi magkakaintindihan sa interpretasyon, sa kan, okay, kani. Mga minamahal. Tama ba yung mga Samaritans na i-worship ang Ginoo sa Samaria? Yes. Based tayo sa Old Testament. Sino na una? Si Jacob o si David? Si Jacob. Nauna si Jacob. Sino si Israel? Si Jacob o si David? Si Jacob. So may right. Diba? Bakit po? Dahil ang tinawag ni Jacob, yung Bethel, nandun sa Samaria. Kaya nga tinawag niya, sigurado ito yung bahay ng Diyos. Nandito. Oh, so, itong mga Samarians o Samaritans, sumusunod sila kay Jacob. Tama? Now, may mga sumusunod naman din. Sino pang icon ng worship? Okay. Isa, Jacob. Ano ang sinisimbolo ni Jacob? Si Jacob po ay nagsisimbolize sa house. Everybody say house. Kaya nga every time na mabanggit ninyo sa Bible yung word na house, lagi nakatali with the word Jacob or house of Israel. Ito mga Jacobites, mga Israelites. How about si David? Ano naman? Icon si David ng ano? Worship! Nako, nakagulo na. Away na dito, Brother Vito. Away na diretso to. Bakit? Sino ang dapat sundan? Si David o si Jacob? Si David, kasi siya yung icon sa worship. Pero saan ba dapat mag-worship? Sa bahay. So sino ang bahay? Si Jacob. So nalito na. Saan ba tayo susunod? Kay Jacob o kay David? Kasi wala pang revelation ni Kristo. They're following what? They're all following, from Jacob to David, they are following shadows. Amen? They're following shadows. Kasi ang tanan-tanan sa lumang tipan ay types and shadows. Sinong gusto sumunod sa anino dito? So anino ni... Pero sa ato karon, sa atin ngayon, si Lord Jesus na ang full color revelation, substance ng tanan na nandoon sa Old Testament. He is the covenant of Abraham. He is the house of Jacob. He is, mga kapatid, the anointing of David. Tanan-tanan. Ayun. Kaya nga sabi ni Kristo, kung mag-Old Testament tayo dito, magkaaway tayo. Pero dumarating yung oras na yung darating yung true worshipers. You know? Sino yung mga true worshipers? Ayan na, excited ako. Ano, tapusan na natin? Hanggang anong oras ba tayo? Anong oras ba pumasok? Hanggang anong oras kaya nyo?
Kaya ng 8:45 o masyado na taas? 8:40. Kaya pa? Ha? 8:40. Sino ang tinuod na maka-worship sa Ginoo? Israelites, Samaritans, o Jews? How about real, true, born again ang maka-worship? Bakit po? Only those that are born in the Spirit are capable of worshiping God in spirit. Palakpakan naman natin si Lord doon. Amen? So kung hindi ka pa born again, naghahanap ka kung sa Roma. Di ba, Brother Gilbert? Tama, na siguro doon tayo sa Vatican. Dili, sa Jerusalem ta. Ay, hindi, sa Mecca. Oh, sa asan pa? Di ba, Mecca, Jerusalem, Vatican. Oh, hindi, doon sa Dallas, Texas. Pag mga Amerikano, doon tayo sa Amerika. Oh, pag gano'n ang utak mo, hindi ka pa born again. Dahil ang born again ay they worship God not in the where, but in the essence. They worship the Father in spirit and in truth. Not by the well, not by the building ni David, not by the kanang stone ni Jacob, but by and through Jesus Christ. Whoa! You know, we can only worship God through Jesus Christ. Pag dili na ta member ng body ng Ginoong Jesucristo, outsider ta. Mahirap, no? Amen? Amen po, mga disciples? So what is your desire now bukod sa knowing Christ? Bukod sa knowing ang Ginoo, that we may be found in Him. In love with Him, na naata sa sulod ni Ginoong Jesucristo. Na part kita sa lawas na Ginoong Jesucristo. Na membro ta. Na tayo ay members of the body. We have to be born in the Spirit so we can worship in the Spirit. Again, tama na naman yung sagot mo. The foundation, repentance will lead to building a relationship. Pag hindi pa na-change ang heart, hindi pa na-change ang mind, dili to possible na maka-establish ta ng relationship with Jesus Christ. So if we are operating sa old mind, sa old heart, sa old beliefs, everything old, hindi makapasok kay Kristo ang mga old. Alak ka! Walay tigulang kay Ginoong Jesucristo, ha? Hindi makapasok kay Lord Jesus, dili yung old sa edad, kundi yung mga old paradigm, mga old ways. We have to surrender that. We have to kanang kuan ba? Sa custom pangani pa magpasok ka sa isang lugar na bayan. Kanang what is this is called? May tawag dyan sa port of entry. Nalimutan ko na. I-declare sa customs ang tanan na dili nila payagan na makasulod. We are blessed. Ato i-declare na kanin Lord, dili na. Sabi ni Lord, dili na kailangan yan. Hindi na kailangan yan. Hindi na kailangan yan. May mga hindi na kailangan na i-declare natin, i-leave behind natin sa customs para makapasok ta sa port of entry ng langit. Amen. Na-bless pa tayo. May naintindihan. Siguro sobra naman ang dami yun. Ano? Sa akin, hindi na tayo umabot ng 840. Daga naman na to. Parang okay na. So may natutunan tayo. Discipleship is stewardship. Discipleship is building. And we build beginning with the foundation. And the first foundation is repentance. A change of heart, a change of mind. Amen? Okay. Kay Sisters Cecil, recap, change of priority. Kay Brother Gilbert, change of interest. Okay? Kay Sister Carmen, what is commitment and dedication? A change of devotion. Alam niyo ba, another word sa committed ay devoted.
Devoted to you. Di ba? Di ba? Devoted to you. Devoted. Pero pangit naman yung hopelessly devoted to you. Kaya wala na to yung hope, no? Ayun, okay. So, salamat. Palakpakan natin yung mga students natin na present. Now, mga minamahal, maraming salamat sa mga nag-join sa amin. Nawa, kasi importante na bago tayo lumarga, kasi alam ko marami tayong gagawin eh. Actually, meron akong mga ililihan sa Sunday. Sana present sila lahat. Pa-follow up mo na lang, Faith. No? May mga lalaki na ako ipatungan ng aking kamay sa Sunday para kuan, no? Marami tayo, Brother Bito. Brother Ray, ready ka ba, Brother Ray? Madali ka bang hilahin? Okay, sige. Sino yung mga madaling hilahin dito? Walang kuskus balungos. Okay. Ganon na, no? O yan, thank you. Kasi pag lumarga, larga. Diretso, larga. No? Okay. So maraming salamat. Let's pray. Salamat, Lord, sa naging paksa namin ngayong gabi. Most gracious, loving Heavenly Father, alam nyo, Panginoon, marami kaming pwede pang pag-usapan at lumalim pa. Pero sige lang, by and by, hinay-hinay. Because that's discipleship. I believe the first step of the ladder is a genuine, authentic relationship with the stone, the rock of ages himself, with the stone that the builders has rejected, the living capstone, Jesus Christ. And mahirap pala maka-establish ng relationship with Christ kung dili kami willing mag-surrender. We have to, kanang aming mga hearts, nandyan ang devotion, nandyan ang passion, nandyan ang lahat. Maging ang minds namin, which is the attention. Lord, isang word lang talaga, masarap, pag repentance, para makakuha namin yung change, surrender. Salamat, Lord. I-bless nyo po ang mga disciples ng ECJM Iligan. Alam ko na maraming vision na babahain kami ng mga vision at direction ng Lord. Thank you, Lord. Merong word si Lord. I can hear in the Spirit. There will be a supernatural abundance. Grabe. I received that. How many of you are saying amen and I received that? I hear in the Spirit right now, the Lord Jesus is releasing the word. From the beginning, ang mga disciples, merong talagang manifestation na ang Ginoo. Kay Nathaniel may manifestation. Kay Peter may manifestation. Siguro, Lord, next topic namin is yung mga manifestation sa unang encounter. Because mahirap ang discipleship nang walang personal encounter with the Lord of Lords. So Father, thank you. I-bless nyo po ang bawat isa and we receive in our spirits that miracles of transformation and supernatural abundance. Salamat, Lord. All the glory goes to you, Father, in Jesus' name. Amen and amen. God bless. Na-bless tayo. Napanalanginan kita. Okay, God bless you po. Magandang gabi.